Arestado sa buy-bust operation ang mag-live-in partner na hininalan tulak ng shabu sa Quezon City kanina madaling araw. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Sinalakay ng mga pulis ang bahay ng mag-live-in partner na umano'y nagbebenta at gumagamit ng shabu sa kanto ng 18th Avenue at 1st Camarilla Street, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Target ng operasyon sina Ermalin Quinto alias Gagay, 28 years old, at ang live-in partner nito na si Armando Aguilar, 31 years old. Isinumbong ng mga kawani ng barangay ang umano'y talamak na iligal na aktibidad ng mga suspect sa kanilang lugar. Mga watchlisted po ito at katunayan nga po ito noong 2016 ay nag-surrender po ito sa Oplan Tokhang natin. Anyet ganun pa rin, imbis na tumalima doon sa ginagawang pagbibisyon nila at pagbibinta ng illegal na droga ay patuloy pa rin. Bunsod nito, agad na nagsagawa ng buy-bust operation ang mga tauhan ng Cubao Police Station laban sa mga suspect. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa mag-live-in partner na nakuhanan ng 17 sachet ng hinihinanang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 8,500 pesos. Tumanggi namang magsalita ang mga suspect kaugnay sa alegasyon. Maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy pang nagsasagawa ng follow-up operation ang pulisya laban sa hinihinalang supplier ng mga suspect. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. 4 na Chinese ang naaresto matapos mahulihan ng mga paketeng naglalaman ng hininalang shabu sa isang bahay sa Ayala Alamang Village sa Muntinlupa City kahapon. Resulta ito ng magkasunod na operasyon ng puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Drug Enforcement Unit ng pulisya. Nakumpiska sa mga suspect ang bulto-bultong hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 100 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng 1.1 billion pesos. Ayon sa PDEA, base sa packaging ng mga nakumpiskang kontrabando, galing ang mga shabu sa isang malaking sindikatong nagngangalang Golden Triangle Region o nag-ooperate sa iba't ibang bansa. Magandang tanghali, narito na ang mga balitang ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Idineklarang 100% tobacco-free ng DOH ang ilang LGU government offices at hospitals sa Caraga Region. Anti-smoking campaign papalawigin pa ng Department of Health. Mula sa Butuan City, narito ang ulat ni Raymond Octubre, live. Go ahead, Raymond. Yes, Gladys, 19 ka local government units, government offices o mga pampubliko nga ospital sa Caraga Region ang gipasidunggan sa Department of Health isip smoke-free o 100% nga smoke-free subay sa Red Orchid Awards 2018. Gladys, usa sa mga nakadawat og pasidungog ang lokal nga panggamahanan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Aminado si Mayor Shim Garay sa Hinatuan nga naglisod sila sa pagpatuman sa anti-smoking ordinance gumikan sa mga mulo sa mga apektado nga negosyante sa lungsod. Gidutan sa opisyal nga nahimong rason sa pagka-smoke-free sa Hinatuan ang dili nila pagbutang og smoking area diin sa sulod lamang sa balay pwedeng manigarilyo ang mga residente. Gani na yung mga panahon nga ang mga negosyante gareklamo pa namo kay number 1 nagbayad daw silang buhis nganong amo silang gibawalan pero amo manggong gitan-aw nga ang kita sa taxes sa tobacco mas dako pa ang gasto nga ginagasto sa gobyerno kadtong mga nangasakit ang mga cancer, mga lung cancer, labi na pod sa mga bata. Sa ika-4 nga tuig nakuha sab sa halos tanan nga presuhan sa BJMP Caraga ang smoke-free government office. Matod pa hugot ang ilang ginahimong inspeksyon sa mga mobisita sa mga piniriso. Bawal sab ang pagbaligya og sigarilyo sa sulod sa mga presuhan. You guys come and visit our jail facility para actual na makita ninyo kung ano yung changes ng mga mukha ng mga client namin. Sumala sa Department of Health Caraga, naguna sa ilang basihan aron mahimong smoke-free ang usa ka opisina, ospital ug lungsod kung hugot ba niining na implementar ang ordinansa og polisiya kalabot sa pagbawal sa pagpanigarilyo.
ilabi na sa mga public places. Gladys ingon man ang paghatag niini og mga programa sa tawo nga makatabang sa pagpaundang sa makadaot nga bisyo. Acknowledge, affirm, and identify those strong advocate and leaders for a smoke-free environment, no, to really to protect the health of our own people, no, and in the community. Gladys, sa datos sa DOH, lakip sa mga nagunang hinungdan o mga sakit no, nga hinungdan sa pagkamatay sa mga Pilipino kansang tungod sa pagpanigarilyo. Gladys. Maraming salamat Raymond Octubre, nag-uulat ng live mula sa Butuan City. Samantala, inaanyayahan ng Eastern Visayas Regional Medical Center ang mga healthy mothers na mag-share ng kanilang gatas sa kanilang bagong bukas na Human Milk Bank. Mula naman sa Tacloban, narito ang report ni Janilyn Gakit live. Yes, Janilyn? Yes, Gladys, maopay nga udto operational na ngan ginabayan na publiko ang kauna-unahan nga pasilidad ng Human Milk Bank sa bugos nga Kabisayaan. Pinaagihan 9 million pesos na gindonaran UNICEF, nagkaadain kalugaringon nga ekipahe ang Eastern Visayas Regional Medical Center para hini. Sumalakan DOH Assistant Regional Director Ixopiria sa Balberino, po pwede mag-donate o mag-share ano sa nga nanay han iya gatas kung may prescription. Di ka nga doktor, iya pagpamatuod nga healthy nga safe para mga infants nga makakainom man iragatas. Sugad man Gladys ang mga baby nga magiging recipient sa human milk, dapat maipakita nga prescription di ka nga doktor nga pwede uminom hin gatas di ka nga milk bank. Sugad na kan Jewel Amular, 16 anyos nga voluntaryo nga nag-donate sa iya gatas tungod nga diri man kuno nauubos sa iya baby. Nakakabuli kami mga baby nga kuan na itong iba nga baga din na breastfeed sila mother. Ito mga kuan na binatadat incubator, mga baby kailangan man nila mga gata. Kay kami tam baby kay di man nakakakos. Pag suso amo ito, tapos na kontra maginubag tam suso, bahay kami magkairanat pa. Kontra maginubag ba tam suso, gabi na lang na mag-donate. Samtang Gladys, nananawagan naman ang DOH nga UNICEF sa mga breastfeeding advocate nga buligan hira nga ipaaram ini ha mga nanay para makabulig nga masusinihan ini nga programa para ha mga nanginginahanglan. We especially call on health workers, breastfeeding advocates and support groups to spread the word about the IVIMA's Human Milk Bank and to donate breast milk to ensure that children in the region will get the best start of their life. Call on everyone to help us advocate breastfeeding. Overall in the region, very low tayo sa explosive breastfeeding for the first 6 months of life. We have a measles outbreak in the region. Kung mataas lang sana ang explosive breastfeeding natin, we could have prevented some of the deaths that are occurring now. Gladys and human milk in libre nga maaaro ha Eastern Visayas Regional Medical Center, Barangay Cabalawan, Tacloban City. Gladys? Maraming salamat Janilyn Gakit, nag-uulat ng live. At yan ang mga balitang Prom D. Ako si Gladys Tuwabi, magandang tanghali. Good afternoon, here are the top stories from around the globe. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern has told a Christchurch high school, which lost 2 students in the city's terror attacks, that it is okay to grieve while warning about the hate and division spread on social media. Elsie Marquez has the story. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern visited the Kashmir High School in Christchurch on Wednesday, whose students and parent community were among those most impacted by the attacks. About 200 children gathered at the school auditorium and listened to Ardern, who spoke to them about racism and social media, adding to never mention the shooter's name. 2 boys from the school, teenagers Sayad Milne and Hamza Mustafa, were killed in the attacks. And one of the messages that I want to share to our young people in particular, it is okay to grieve. It is okay to ask for help, even if you weren't directly affected. These things, these images that people are seeing, they're really, really difficult to process. Meanwhile, Christchurch's community on Wednesday morning paid tribute to the victims of the mass shooting as burial preparations gathered pace.
That's just awful. That should never, ever, ever be allowed. There's lots of children that have seen that, and how do they unsee that? It's just dreadful, just awful. The first burials were due to start on Wednesday morning amid frustrations among family members who have complained about delays in handing over the bodies. Earlier in the day, Police Commissioner Mike Bush said that the majority of victim identifications would be completed by Wednesday night. Elsie Marcos, UNTV News and Rescue, New Zealand. Catastrophic floods devastated farms and towns in Nebraska and Iowa on Tuesday after leaving at least 4 people dead and costing hundreds of millions of dollars in damages, with waters yet to crest in parts of the U.S. Midwest for several days. The floods inundated stretches of the 2 farm states along the Missouri River, North America's longest river. Nearly half of Iowa's 99 counties have been declared disaster areas. Vice President Mike Pence inspected the destruction across the Midwest on Tuesday after Nebraska, Iowa, and Wisconsin declared states of emergency. The floods followed a powerful winter hurricane that slammed into the America's farm belt last week, killing untold numbers of livestock, destroying grains and soybeans in storage, and cutting off access to farms due to road and rail damage. British Prime Minister Theresa May will write the European Union to formally ask for Brexit to be postponed. Jovic Burmas reports. Britain's Finance Minister Philip Hammond said on Tuesday that the government wants the shortest delay possible on securing a Brexit deal. Prime Minister Theresa May will ask the European Union to delay Brexit by at least 3 months after her plan to hold a third vote on her fraught divorce deal was thrown into disarray on Monday when the Speaker of Parliament John Bercow ruled that May's deal had to be substantially different to be voted on again by Parliament. Hammond said they will bring the vote back to Parliament as soon as they have the numbers. I'm not saying it's not a problem, but I'm saying it's a problem that we will live with and we will work our way around. The leader of Britain's opposition Labour Party, Jeremy Corbyn, said he is trying to reach out all across the House for an alternative. Ours, for a customs union, a relationship with the European market and protection of the rights that we've achieved through membership of the EU seem to be something that's the basis for discussions. And I'm having discussions all across the spectrum on this. After 2.5 years of negotiations, Britain's departure from the European Union remains uncertain, with options including a long postponement, living with May's deal, a disruptive exit without a deal, or even another referendum. Jovic Burmas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. A panel convened by the World Health Organization says it is irresponsible for scientists to use gene editing for reproductive purposes for now. Bianca Chiano has the story. It would be irresponsible for any scientist to conduct human gene editing studies in people, and a central registry of research plans should be set up to ensure transparency, World Health Organization experts said on Tuesday. After its first 2-day meeting in Geneva, the WHO panel of gene editing experts, which was established in December after a Chinese scientist said he had edited the genes of twin babies, said it had agreed a framework for setting future standards. The committee did agree that at this time it is irresponsible for the clinical application of human germline editing technology to go forward. And we also felt it was very important to really begin to define the standards and practices for different types of human genome editing research, so that can be integrated into our final global governance framework recommendations. News of the births prompted global condemnation, in part because it raised the ethical specter of so-called designer babies, in which embryos can be genetically modified to produce children with desirable traits. Top scientists and ethicists from 7 countries called last week for a global moratorium on gene editing of human eggs, sperm, or embryos that would result in such genetically altered babies.
The committee said it aims over the next 2 years to produce a comprehensive governance framework for national, local, and international authorities to ensure human genome editing science progresses within agreed ethical boundaries. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. 2 araw na lamang ang nalalabi at mapapanood na ng mga taga-Dubai ang Supreme KZ Tandingan Concert. Ano nga ba ang mga dapat abangan sa performance ng tinuguriang Asia Soul Supreme? Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Dubai, be ready to be Kzified dahil sa Biyernes na ang Supreme Live in Dubai concert. Asahan ang isang kakaibang musical experience mula sa tinaguriang Asia Soul Supreme na si KZ Tandingan. Ayon sa singer, matinding paghahanda ang kanilang ginawa para sa mga manunood ng kanyang biggest out-of-the-country concert yet. Very personal to me. Tapos, wala kaming kanta na ginawa sa Supreme and gagawin sa Supreme Dubai na pinadaan lang namin. Lahat yun, pinag-isipan namin yung arrangements. Hindi lang siya bastang kinover ko yung kanta. Kumbaga, lahat ng areglo kailangan nilang abangan yan. Ayon kay KZ, hindi lamang ang kanyang performances ang dapat abangan ng mga manunood. Isa rin aniya sa sentro ng Supreme Concert in Dubai ay ang mabigyang tribute ang mga taong nasa likod ng kanyang musika. Minsan nawawala na nakakalimutan ng mga artists na they won't be who they are kung hindi sa excellence na binibigay ng banda nila sa likod. So as an artist, I wanna do something different na it's not just gonna be me on that stage. It will be 8 of us. It will be 10 of us actually, including the guests. Dagdag pa ni KZ, kakaiba ang concert na ito sa iba pang mga nagawa niyang pagtatanghal. Ito ay dahil nabigyan siya ng pagkakataon ng producer ng konsyerto, ang Wish 1075, upang magkaroon ng kontrol sa magiging daloy ng kanyang programa na hindi karaniwang nangyayari. Sobrang thankful kasi yun yung isa sa pinaka gusto ng mga artists eh. Yung, alam mo yung nai-imagine mo sa utak mo at sa puso mo na takbo ng show, ng areglo ay marirealize. Parang first meeting pa lang, tinanong na nila ako, what do you want? What do you wanna happen? Which songs do you wanna sing? Sino yung mga gusto mong maging guest sa show mo? Special guests sa Supreme KZ Tandingan Live in Dubai ang singer-songwriter na si TJ Monterde, Philippine King of R&B na si JR at ilan pang local artists. Habang opening act naman, si Wishcovery Season 2 Grand Champion, Rhea Basco. Gaganapin ang Supreme Concert sa Dubai World Trade Center Arena sa Biyernes, March 22, alas 7:30 ng gabi. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.